Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ngayong YouTuber sa pala ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag ng downward evidence. Ako PBBM, lumabas na buhay. Ay buti na lang. Ay, kasi para matapos na ang chismis ba tungkol na nategi si BBM or na tsugi si BBM, na-interview ni Claire Castro si BBM at tinanong kung ano ang kanyang reaksyon hinggil sa mga issue sa social media na kung saan sinasabing nategi siya. Naku po, kabibig. Parang pinagtawanan lang ni BBM. Parang sabi ni BBM, una kayong maniwala sa social media kung ano mang lumalabas. Well, makikita natin ngayon ang interview ni Claire Castro kay BBM at meron siya mga sinasagot ng mga issue katulad ng ceasefire sa Iran at kung ano ang mga plano niya hinggil sa mga OFW lalo na ang mga seafarers na stranded sa kanilang mga trabaho, mga kabibig. So let's watch this video at panoorin natin kung gaano ba kalakas si BBM at kumusta ang kanyang kalusugan. Kasi nabalita na namayat, pinipili ang kinakain, tapos dahil sa kanyang diverticulitis. So ano ba ang totoong nangyari at kumusta ang kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos? So let's watch this video, kabibig ha. In-interview siya ni Claire Castro. What's this one? Sir, good afternoon. Yes, sir. Tapos lamang po ng fourth meeting with the Private Sector Advisory Council Education and Jobs Sector Group. Yes. Usapan niyo dun, sir. Yeah. Ang Java matching. Well, yung na natin dyan ay para dun sa mga nakauwi ng OFW. Paano ngayon sila? So, hinahanapan namin ng mga paraan para yung kung ready sila, makahanap sila ng bagong trabaho. Yung mga kailangan may training, meron yung dating sistema natin, in-accelerate na natin para mas mabilis ang maging training nila para makapasok na nun sila sa trabaho. Meron din kami ginagawa para doon sa ayaw ng maging empleyado ay magtatayo ng sariling negosyo. Nagtatayo sila ng sarili nila na negosyo, so we'll also help them with that. Kasama na natin yung support sa mga pautang, etc. And the digitalization, of course, yung mga MSMEs kasi papasok yun sa MSMEs. So yun ang inuna namin. But of course, there are also all kinds of other issues in terms of the new jobs that are napag-usapan na naman yung AI at kung paano natin kailangan accelerate yung AI integration into the system, not only government but the whole economic system. So yun, maraming mga suggestion siyempre dahil na sa mga pangyayari sa Middle East, marami talagang pwede pang gawin na suggestion that came from the private sector side. Titignan natin at marami naman talagang ang magandang naging resulta dito, yung iniisip gawin namin sa pamahalaan, maraming we are very much in agreement with the private sector advisors kung ano yung dapat gawin to mitigate the effects of what is happening in the Middle East. So, tama yung pareho ang aming thinking. We are, as I was saying, we are on the same page. Sir, the meeting lasted for more than 1.5 hours. Yeah. So, ang tanong natin, sir, isa't kalahating oras. So, para sa mga kababayan nagmamahal sa iyo, sir, kamusta po ang inyong kalusugan? Ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Wala na yung taba ko, babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin na huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. I am back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang aking ginagawa. Watching usual, doing my usual, watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. So, yung diet nyo, sir,
Oh, Ano, wala na. regular na, okay na po. Wala na ang bawal. Matagal yung wala na. Burger. More than 1 month na kung walang bawal. Actually, wala naman talagang bawal. Marami lang suggestion na iwasan ko itong ganito, iwasan mo yung masyadong mantikain. Pero wala na yun. Hindi ko na masyadong iniisip na yun. Good news po yan. Oh. But anyway, sir, mukhang may good news pa rin. Because the US and Iran agreed to have this 2 week ceasefire. That's right. What do you think po, paano ito makakatulong sa globally, sir, at sa atin? Well, natural. If kasi kasama dun sa agreement na pinag-usapan, na dun sa ceasefire, na bubuksan ng Straits of Hormuz. Ibig sabihin, yung mga number one, yung ating mga seafarer, libo-libo na naiiwan dun sa seafarer na nakaparking lang dun, nag-aantay na makapasok o lumabas. So, magagawa na nila yung kanilang trabaho. Pangalawa, we will then hopefully be able, yung mga supply na nailakad natin habang nag-aantay tayo ng bukas, baka pwede na nang padaanin. At kasama na rin dyan yung naging arrangement natin sa Iran na pumayag naman sila na Philippine flag na vessel at pwede nilang padaanin. At yung mga supplies na papuntang Pilipinas, pwede nilang padaanin. And then, of course, to provide security and care of our seafarers. So we will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible and to continue to make whatever arrangements are possible. We are all hoping and praying that in the 2 weeks. Sir, good afternoon. Katatapos lamang po ng 4th meeting with So, yun kabibig, nakita natin na healthy si Pangulong Bongbong Marcos at sabi niya dito is okay na ang kayang kalusugan, okay ang kayang kalusugan. Sabi ni Bongbong Marcos dito mga kabibig, wala po tayong problema. Ayaw kong tumaba uli. Nawala na yung tabako, baka babalik. Nagpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo po masyadong siniseryoso. Alam niyo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. I'm back to my regular routine. So yun kabibig, yung update ni Pangulong Bongbong Marcos na okay siya. Alive and kicking. Tama nga, 'di ba? Mas mabuti kung ganito na magpapakita si Pangulong Bongbong Marcos kasama si Claire Castro at ma-interview siya para mawala yung mga haka-haka ng mga tao, yung mga chismis, yung mga sinasabi na si BBM, nandun na sa St. Luke's or si BBM, tege na, di ba? Mahirap naman mag-assume ang mga tao. And the same time, may rights naman ng mga tao magtanong kung kumusta ang kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos knowing na meron siyang diverticulitis, di ba? So nag-alala din ang mga tao. Sabi ng, ito ang mga komento ng ating mga netizen after lang napanood ang video ni Pangulong Bongbong Marcos. Green screen. Bakit green screen? From Glenn Paul Peñaflor. Ilabas niyo si Dayon Nor. Puro kayo throwback. Ilang maleta ba ang iyong natanggap? Galing gumawa ng AI. AI daw ito. For me, hindi naman to AI eh. Ang nakikita ko lang dito, Claire Castro is asking questions to BBM and BBM is updated kung ano ang nangyayari ngayon, lalo na itong sa mga seafarers natin, tapos sa Strait of Hormuz, talagang alam ni BBM. Ayaw namin ilara. Hindi naman totoo naka-live, nakahiga nga, di ba? Bombo radyo, umayos naman sana. Bakit? Ano nangyari? Di po yan live, gawa po yan ng AI. Bakit AI? Bakit throwback naman mga lodis, miss nyo na si Marcos nandun, naka-dex. True or false? Parang may mali. Live naman dyan na para maniwala kami. Nako, BBM, dapat mag-live ka, BBM, para yung iba daw, imaniwala. Sabi ng iba, AI daw ito. Sabi ng iba, throwback. Sabi ng iba, ang layo ng buka ng bibig pag magsalita. So, BBM, Pangulong Bongbong Marcos, marami ang nag-question kahit na-interview ka na ni Claire Castro, so gusto nila live. Kasi si BBM naman, mahilig siya mag-vlog-vlog. So, I think mas maganda kung mag-live si Pangulong Bongbong. Ang dami namang request ng mga tao, no? Natawa talaga ako. Ang daming request ng mga tao, which is,
rights naman ng mga tao na talagang gusto lang siguraduhin kung okay ba talaga ang kalusugan ng ating Pangulo. Yan kabibig ha. Nakita niyo si Claire Castro kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Claire Castro is interviewing Good news BBM. pa rin. Because Ito in ha, about ceasefire sa good Iran. news pa rin. Because in US and Iran agreed to have this 2 week ceasefire. That's right. What do you think po, paano ito makakatulong sa globally, sir, at sa atin? Well, natural. If kasi kasama dun sa agreement na pinag-usapan, na dun sa ceasefire, na bubuksan ang Straits of Hormuz. Ibig sabihin, yung mga number one, yung ating mga seafarer, libo-libong naiiwan dun sa seafarer na nakaparking lang dun nag-aantay na makapasok o lumabas. So, magagawa na nila yung kanilang trabaho. Pangalawa, we will then hopefully be able, yung mga supply na nailakad natin habang nag-aantay tayo ng bukas, baka pwede na nang padahanin. At kasama na rin dyan yung naging arrangement natin sa Iran na pumayag naman sila na Philippine flag na vessel at pwede nilang padaanin. At yung mga supplies na papuntang Pilipinas, pwede nilang padaanin. And then, of course, to provide security and care of our seafarers. So we will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible and to continue to make whatever arrangements are possible. We are all hoping and praying that the 2 week ceasefire will extend further if the talks go well. I think that everybody around the table is willing and desirous, gusto nila na matapos na itong gulo na ito. So hopefully all the parties will come together. But we have the 2 weeks. We will take as much advantage of it as we possibly can by assuring the supply of petroleum products in the Philippines and hopefully being able to do something about the pricing kasi luluwag na ang market. So, it's a very simple demand and supply situation. So hopefully that will medyo bababa ang presyo ng langis. Pero titignan natin because it's so volatile. 2 weeks may not be enough time to bring. Good news pa rin. Because in US, Yun kabibig ha. Kita nyo na ha. So ano pa ba ang gusto niyang anuhin? Alam na ni BBM ang updated nga issue. So, yun ang kabibig ang ating Litas Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. So ano ba ang komento ninyo? Comment down below. Naniniwala ba kayong si BBM to? Silang dalawa naglolokohan pa from Christina Isabela. Delay yung buka ng bibig. 2 weeks run so fast by many as you can. Buti hindi si BBM ang nag-report. Philippine government involved in Marine Department kindly gave more attention and time effort to help those Filipino seafarers to stock up daw. Ako po, yun ang mga komento ng ating mga netizen ha, yung bibig ni BBM. It's not live, throwback na naman. Imbes na gawing ayuda, i-subsidize sa mga oil company para lahat happy. May delay ata. Anong delay? Delay yung pagbukan ng bibig ni BBM? Ayan naman, drawing na naman pero walang action. Normal naman pala, nagkaintindihan ang mga bangag. Bakit parang may mali? Kung okay naman pala, bakit hindi nag-live broadcast? Yun talaga ang mga komento ng mga netizen. Hayaan na natin kabibig. Diba? Well, ang importante, healthy ang ating Pangulo at hindi to, baka sabihin nyo, pro BBM ka. Hindi. Ang iniisip ko, ang kapakanan ng Pilipinas ngayon, may krisis tayong kinaharap. Kailangan natin ng Pangulo. Kailangan natin ng madali ang solusyon, lalo na ngayon, may ceasefire ng 2 weeks. So magplano si BBM na mga magandang plano para mapababa ang presyo ng gasolina. Kasi naghihikaos talaga ang mga tsuper. Naghihikaos na ang pamilya ng mga tsuper na parang wala na silang madadalang pera pauwi ng bahay. Kasi puro na lang pambili ng gasolina. Nakakaawa naman. So, I'm praying na okay naman si BBM. Sabi ni BBM, wala na yung diet. So BBM, umupo ka na, ready ka na,
magbigay ng solusyon sa problema ngayon. Ang dami. Ay, nagsanga-sanga na ang problema sa mga seafarers, sa mga tsuper, sa mga ayuda. Ang dami. Tapos lumulobo pa ang presyo ng gasolina. So, nakakawindang ang dami din palang problema ni BBM kasi siya ang presidente. Natural, saan ba tayo hingi ng solusyon? Di ba sa presidente? So, yun kabibig. BBM is okay, healthy. Tapos okay ng kalusugan niya. So maghintay tayo sa mga latest updates kung ano pa ang posibleng gagawin ni BBM para sa problema ang kinaharap ng Pilipinas ngayon. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.